So, nung first day ko po dito, sabi po sa akin, so, in the future po, gusto ko maging pharmacist na, meron kasing one time na may mistake ako, and sa patient yun. Nung first day ko po dito sa pharmacy, syempre wala po akong alam tungkol sa community pharmacy setting. So kaya, tapos nasabihan nga ako na natutunan ko dito sa pharmacy na, paano ba? Wait lang nga, ikaw muna, Mafi. I want to be a pharmacist na, napansin ko kasi dito sa North Life Pharmacy, may mga pharmacist tayo na, so yung mga first days ko dito, medyo, gusto ko yung pharmacist maging ubo na nga lang, isa-isa lang yung kinukuha. Nung first day ko po dito, sobrang confident po pero iba po yung nangyari kasi magkasunod po na week na nagkaroon ako ng entry po ng errors and hinumble down po ako nun. Naging masaya po ako and gusto ko pong maging, in order to be effective, kailangan. Nung first day po is soft-hearted po akong tao. Hindi po ako sanay na, kaya aminado po ako mga first week, ayaw ko na po talaga sanang ituloy. Kapag pinagsasabihan ka sa mga mistakes mo. Tapos sa last day, doon ko na-appreciate na. Tapos sa future, gusto ko maging, inangaan ko dito sa North, like kung paano nila, yun lang po. So, nung first day ko po dito, sabi po sa akin, isang tanong, isang sagot. So, hindi ko po alam makipag-usap sa mga tao, ganyan. And kinakabahan po ako makipag-usap sa mga tao. So, ngayong natapos ko na po yung internship ko, parang nag-gain po ako ng confidence to talk to people po, lalo na po sa mga customers po, ganyan. And so, in the future po, gusto ko maging pharmacist na inuuna ang patient. So, gusto ko po na pag pupunta sila sa pharmacy, meron po silang nafe-feel na gratitude or grateful po sila pag pumupunta sila sa pharmacy. So like, meron kasing one time na may mistake ako and sa patient yun, sa isang patient. So like, inisip ko siya buong gabi. Hindi ako nakatulog, ganyan. And hanggang sa kinaumagahan na duty ko, siya pa rin yung iniisip ko kasi nga baka makasakit yung ibinigay, yung mistake ko na yun sa kanya. So ayun. So gusto ko maging pharmacist na inuuna yung patient, and yun nga, gusto ko maka-feel sila pag pumupunta sila sa pharmacy, grateful sila. So yun lang po. Nung first day ko po dito sa pharmacy, syempre wala po akong alam tungkol sa community pharmacy setting. So kaya, parang kaya kong gawin. Kaya naman, kung parang petiks-petiks. Tapos nasabihan nga ako na parang medyo ma-pride ako na parang hindi ko ginawa yung mga tasks na maayos. Tapos yun nga, natutunan ko dito sa pharmacy na nakalimutan ko. Dito ko na-experience sa North Life Pharmacy na yung real world setting. Na may mga tao kang kakasalamuha, iba't ibang may iba't ibang experience, may mga iba't ibang ugali na paano ba? Wait lang nga, ikaw muna, Mafi. I want to be a pharmacist na tuloy-tuloy na may natututunan. Lifelong learning nga, sabi nila. Napansin ko kasi dito sa North Life Pharmacy, may mga pharmacist tayo na magaling sa specific na bagay, katulad ng pagiging manager, pagiging magaling sa counseling, magaling din mag-multitask. Gusto ko maging ganong pharmacist, yung mapapagaling natin yung patient natin. So yung mga first days ko dito, medyo magulo ako, makulit, magalaw, and medyo marami rin yung mistakes. And as time goes by, final product, Nung mga first weeks, medyo nagsa-stutter ako. Pero parang na-feel ko na ngayon, parang medyo mas smooth na. Pero yun nga, mabagal. Naging smooth pero naging mabagal. Pero yun naman, I can improve on it still. In the future, gusto ko yung pharmacist maging makulit or yung may initiative. Kasi yung binibigay yung talaga na dapat sa patient, yung kailangan nila. Like, meron kasi yung mga ubo na nga lang, isa-isa lang yung kinukuha. Paano mag-i-improve yung condition nila if di natin ibibigay yung talagang magagamit nila for ma-heal. So yun, gusto yung maging makulit or may initiative. Nung first day ko po dito, sobrang confident po nung pakiramdam ko kasi ito na po yung last internship site ko. So feeling ko po yung other internship sites ko po and experience ko po the previous semester is enough na po para mai-apply ko dito. Pero iba po yung nangyari kasi magkasunod po na week na nagkaroon ako ng entry po ng errors and hinumble down po ako nun. Kaya after po ng week na yun, hindi ko na po inisip na tapos na po yung other side. Inisip ko po na first side ko pa lang po yun. And ayun po,
slowly naman po na-correct ko po siya and naging masaya po ako na meron naman pong week na wala po akong nagawang mali. Tapos, wala po kasi akong pakialam talaga sa mga nakakasalamuha ko. Kapag di ko po kilala, wala po akong pakialam. Pero nakakatawa po pala sa pakiramdam na, kilala ka po nung customer and kilala mo din yung customer pag may suki. Masarap po pala sa pakiramdam yung gano'n. And, gusto ko pong maging observant po na pharmacy. Kasi ayun pa po yung something na nilalak ko po ngayon. Hindi po ako masyadong observant po sa kung ano po yung kilos ng tao, kung ano po yung mga nasa paligid ko. So gusto ko po one day maging observant po ng pharmacist para maging effective. Kasi I believe po na in order to be effective, kailangan maging observant ka. Kasi hindi po lahat ng sinabi ng mouth is totoo. So dapat alam mo po yung in-between po na. Yun lang. Nung first day po is soft-hearted po akong tao. Hindi po ako sanay na nasusungitan po ng customer o kaya naman na pagsasabihan po ng malala. Kaya aminado po ako mga first week, ayaw ko na po talaga sanang ituloy. Pero nung mga ilang days na po yung lumipas, na-realize ko po na hindi po sapat. Ay hindi naman po okay na idadahilan na lang na soft-hearted ako, ganyan, hindi ko kakayanin. Kasi dun ka matututo kapag pinagsasabihan ka sa mga mistakes mo. Tapos sa last day, dun ko na-appreciate na may iba't ibang approach ng mga mentors kung paano i-handle yung mga interns nila at ginagawa naman nila yun para matuto ka. Tapos, sa future, gusto ko maging inclusive na pharmacist. Isa sa natutunan hinangaan ko dito sa Northlight kung paano nila i-respect yung LGBT community. At gusto ko din yung gawin sa future. Tapos kung bibigyan din ako ng chance, hindi ko lang yun gagawin sa LGBT community. Gusto ko din mag-aral ng sign language para maging better yung communication ko if ever magkaroon ako ng deaf or mute po na customers. Yun lang po.